lingap para sa mahirap. Now, kung ano yung mission o vision ng isang organization, that should define the kind of behavior ng mga tao na naandoon sa loob ng organization. Kung ang produkto ng organization ay love, hope, charity, di ba? What do you think should be the behavior of the people inside the organization? Officers ng Kalingap like Roel, Kalingap Rob, no? And even the beneficiaries, may mga defenders. But how about defenders of BSM? Ate Edna, do they have defenders? Usap po tayo. Magandang araw po o gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Kuya Noli. Ako po si Kuya Noli, isang miyembro ng Kalingap Warriors. Ay, nandito si Kuya Noe, oh. Good morning po, Kuya Bal, Ate Edna. Kuya Noe, channel mo ba yan, Kuya Noe? Si, ito, Kalingap Warriors ito. Malaking tulong ito sa, Kalingap Warriors. Siya ang gumawa nung ledger ng mga pasaway na mga fake page. Kuya Noli, i-subscribe po natin, Kuya Noli. Magandang araw o magandang gabi sa inyong mga Kalingap partners, saan man kayo naroon ngayon, saan man panig ng mundo kayo naroon ngayon, ay bumabati po ako sa inyo ng magandang araw o magandang gabi. At sana po ay safe kayo dito sa Pilipinas, napakainit po. Okay, sa video pong ito, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tingnan po natin yung nadiskubre ni Kalingap Rob kagabi. I think kagabi ito, na isang channel na mayroong mga bashing na nakalagay, maraming bashers daw sa channel na yon. Okay, so tingnan po natin ito. Oy, speaking of Dandit, daming basher nito dun sa isang upload nung actor po ba yun ng Kalingap? Ano nga yung pangalan nun? Check ko nga. Ito po. Ang dami niyang basher dito. Bera. Saan yun? Hindi ko alam kung reactor ba ito ng Kalingap. Kalingap Clips. Ayan po. Ayan. Sa mga reactors po dyan, paano po ito? Pa-check po. Pa-check po. Ayan po. Ang dami niyang basher dito. Ayan. Check po natin kung legit reactor ba ito kasi nababash po si Papa Dan dito. Ang daming bashers ko dyan. Alright. So, ito pong channel na to, upon checking, ay hindi po ito official reactor ng Kalingap. In fact, nasa listahan po siya. Hanapin po natin. Kalingap Clips. Ito po. Nasa listahan po siya ng mga fake channels and fake FB pages na nire-report po namin sa Kalingap Warriors. Several reports na po ito. Marami nang tinanggap na reports yan. And I'm sure YouTube is being flooded by reports for this channel. Marami po kaming channels na nire-report. Tingnan po ninyo yung mga listahan namin. Ito po yung mga verified fake YouTube channels na gumagamit ng Kalingap resources at saka mga fake na FB pages. Ayan po. So, meron na kami ngayong 117. At marami pa pong nagre-report from our video na inattach po natin yung form. Ito po yung mga nire-report nila. Napakarami po,
Hindi ko pa na-check yung for today. Madami po yan. So, i-check po namin yan uli. And then, pagka na-verify po na yan po ay hindi legit, ilalagay po namin dito sa araw-araw, gabi-gabi na nire-report po ng ating mga Kalingap Warriors. Meron din po dito kaming mga listahan ng mga legit na YouTube channels ng Matubang Family. At dyan po ay nakalagay yung mga legit channels. Alright. So, yun pong issue doon kay Kalingap Dan, ano? Ito po ay nanggaling dito sa interview ni Jomar kay Kalingap Dan. Dito po yun nanggaling. Hello, shout out. Yun, shoutout sa'yo, Baraw. Kumusta? Makikita po ninyo dito na Masaya naman. First time mo ako may interview ko. Oo, bro. napakaganda ng video, di ba? Yan yung original na source ng video eh. So, malinaw. Boy Abunda ng Kalingap. Di ba? Maganda yung flow. Ang galing niya po mag-interview sa lahat. Pag-marites, mga Yan. issue. At dito po sa channel na ito, pag tiningnan po natin yung mga comments dito, wala po kayong makikita ritong bashing or basher na nandito sa loob. Diba? Kasi account po ito ni Papa Joms, ano? At ang mga nandito ay mga supporters ng Jomcar at supporters ng Dandit, no? So, dyan. Wala po kayong makikita dyan, ng bashing. Pogi at cute. Diba? Yan. So, okay sana po, ano? Kung dito nanood yung mga natin, mga manonood o mga viewers, ano. Kaya lang po, meron pong mga opportunists dyan, ano, na gumagawa ng mga fake channels. Ito po ay pag-aari ng Kalingap clips na yan, ano. At tingnan niyo po ang ginawa do sa video. Distorted talaga, no. Nakakahiya. Pero ginawa niya po ito to avoid yung copyright. Kasi full re-upload po ang ginawa niya rito. Hindi siya nagre-react, wala siyang commentaries and everything. Sa rule po ng YouTube, yung fair use na sinasabi, ginagawan po nila ng butas to. Ang sa fair use kasi po, kailangan mong i-alter yung video and parang gagawin mo siyang parang iba, no? Bago. So, kahit na the same yung audio, pero pag binago mo yung environment, no, meron kang nilagay dyan kahit pangit. Kasi pag tinignan nyo po itong video, binago lang po niya yung background eh. So, ang pangit po ng pagkakagawa. Ayan, oh. Saan ba? About ba sa personal buhay o sa aking YouTube career? Pares, bro. Pero unahin muna natin ngayon yung sa yung personal na buhay. Kumusta ka? Di ba? Ang pangit po nung quality ng video. Kaya po mga kapwa ko Kalingap supporters, pag ganito po ang nakikita na ninyong video, altered, ang pangit, no? Tapos wala pong narrator, o kaya man yung narrator ay AI, ibig sabihin hindi po totoong tao, hindi nyo nakikita kung sino yung nagsasalita, no? Iwasan nyo na po ito. Huwag nyo nang ituloy ang inyong panunood at pumunta po kayo doon sa original na may-ari ng video. Ay nakalagay naman, alam nyo naman po siguro kung kayo ay matagal ng Kalingap supporters, kilala nyo po kung sino yung mga nag-i-interview na yan o yung nag-video na yan. Ano? Mas maganda pong doon tayo manood ng video, quality pa, no? Ngayon, ang problema po dito ay bakit sabihin mo naman Kuya Noli, ano ba naman ang diferensya noon doon sa quality lang naman ang diferensya na, but the thought, pareho lang naman. Hindi po, maaari po kasing kinat-cut po ito along the way, no? At tinira lang yung pwede nilang i-sensationalize, no? Ngayon, pag tiningnan po natin itong comments dito, diyan na po nagsisimula yung mga bashing. Ayan o, Kalingap Dan, please, take care mo
palagi si Medit para dumami pa ang iyong mga sponsors. Mga ganyan, no? Kalingap Dan, Medit. Ito, ayusin mo trato kay Medit para lalong marami ang dito nyo. Doon sa original na video, wala pong mga ganito. Wala pong mga bashing. Alam nyo, ginagamit din ito ng mga anti-kalingap, ano? Yung mga hindi napaboran ng Kalingap Foundation, tapos nagalit, ano? Wala silang opportunity kasi pagka doon sila sa channel ni Papa Jom magko-comment, tatanggalin sila ng mga admin. Dito sa mga fake channels, ito yung kanilang mga opportunity place to start bashing. Tapos yung mga baguhan lang na viewers ng Kalingap nadadala dito sa kanilang mga pagsisimula ng negative thoughts, twisting of stories, no? Magi-inject na ng kung ano-ano. Tapos kung bago ka sa Kalingap, di mo alam kung yung series ng mga videos, mapapaniwala ka. Tapos magiging basher ka na rin. Tapos pangit na yung tingin mo sa Kalingap, no? So ito po ang danger kapag tayo ay nanonood sa mga fake channels. No? So wag po tayong manood. Pag nakita po natin na pangit yung video, pinagtagni-tagning picture, lalagyan ng storya, hindi po yun ang totoong storya. Mapapasama po doon yung inyong sinusuportahan. Okay? So, sana po ay naliwanagan kayo dito sa mga fake channels na to. At inilalagay ko po yung link nung listahan ng mga fake channels dyan sa description ng bawat video. Tapos pati yung link din nung fake channels reporting form, no? Click po ninyo yan, tapos kung may kilala o may alam kayong fake channels, fake FB pages, ilagay nyo po yung link, submit nyo po, send nyo po sa amin. At ang Kalingap Warriors po, umaga, hapon, gabi, nagre-report po kami, I believe na kung ang isang channel ng YouTube ay flooded by reports, nag-a-act naman po ang YouTube to investigate itong mga channels na ito. In fact, meron na po kaming katulad nitong si Filipinoisy, no? Filipinoisy. Ito, si Filipinoisy, kung titingnan ninyo, meron na naman po siyang bagong gawang account. Ayan. Ito yung original niyang account. Tapos gumawa siya ng Bisaya. Ayan, Bisaya. Siya rin po yan. Tapos siguro yung first channel niya, nung tinignan ko kasi yan sa Social Blades, parang hindi nagmo-monetize. I don't know kung hindi lang updated yung Social Blades. Tapos gumawa siya siguro ng another channel dahil siguro na-flooded by reports na yung kanyang channel doon. Kino-question siya ng YouTube at hindi siya makapag-decide kung anong action ang gagawin niya, So gumawa siya. Tapos after couple of days, binago na naman niya yung pangalan nung Bisaya na yan at ginawa niyang Gentle One TV. Siya rin po yan. Gentle One TV. Kaya, ayan, siya rin po yan. Siya rin po yan. So, kung gusto po ninyo, ma-access nyo naman po itong listahan na to, at ina-update po namin yan. Makikita po ninyo dyan kung ano-anong mga channels ang mga fake. Makikita po ninyo dyan. So, supportahan po natin ang Kalingap by supporting and patronizing yung mga tamang channels, ng Kalingap. Okay, salamat po at sana po ay nalinawan kayo para po tungkol po doon sa mga fake channels na yun. Huwag po nating ipatronize yun kasi po doon po tayo makakakuha ng mga maling storya, twisted stories,
para lang maging sensationalized, pagkatapos pati kayo naguguluhan. Diba sa Kalingap po, good vibes lang. Kaya lang pag pumunta kayo sa mga fake channels na yon, naguguluhan kayo. Bakit ba si Jomart ganito? Bakit ba si Dan ganito? Bakit ba? Yung pala, hindi po yung totoo. Diba? Hindi po yung totoo. Pumunta po kayo dun sa legit na channel. Puro good vibes ang mararamdaman ninyo. Ha? Alright. So, nakita ko po yung isang episode ni Kuya Val Santos Matubang, yung rescue ng 15 years old na si Charlene. Nako, mabuti na lang at may nag-report nito, nagmalasakit at na-rescue po nila Kuya Val tong si Charlene. Maraming pong salamat sa inyong lahat at sana po ay kumbaga naitama na po natin yung buhay ng bata, o na-assist po natin na siya ay maging safe. Wala pong masamang mangyari sa kanya dahil meron na pong mga indications na may gustong mga mag-take advantage sa batang ito. So, kailangan po natin silang tulungan. Suportahan po natin ang Kalinga para po matuloy itong mga ganitong initiatives. Makita po ninyo, andyan si Peniel, andyan si Vanessa, tapos ito si Charlene. Napakaganda pong tingnan. Ako sabi ko nga nung nakikita ko na itong si Peniel, si Vanessa, they were taking part in convincing Charlene to come with them, mga bata pa po itong mga to, pero yung puso nahuhubog na for saving lives, charity, yan ang maganda, So, good job, Peniel and Vanessa, and of course, kudos sa Kalingap team, Kuya Bal, maraming salamat, at Edna, maraming salamat for taking action. Sana po suportahan natin kasi ito po mga ganitong initiatives, hindi po ito madaling gawin, Madaling gawin. Napakaraming coordination sa local government, sa barangay. And of course, taking care of this Charlene, will be additional cost sa Kalingap. So, suportahan po natin yung mga videos ni Kuya Val, yung mga premiere niya, Ang dami pong nakalinyang, kung titingnan niyo po yung channel ni Kuya Val, ang dami po doong mga nakalinyang tinutulungan, tinutulungan. Bukod pa po doon sa mga sustaining natin na pinapaaral at mga binibigyan ng allowances, At of course, yung lighthouse, yung mga landing pads, Alright, so congratulations po and marami pong salamat Kuya Val, Ate Edna, at sa buong Kalingap team for a very good job, well done rescue. Another thing, ako po ay nagpapasalamat sa probably yung ibang mga groups dito, nakikita na po ninyo ako and I sometimes participate in the commentaries during the live sessions, live sessions ninyo. Ako po kasi hindi pa marunong ako mag-live, so sabi ko nga magpa-practice pa ako, but nakita ko po yung mga live sessions na to, and one thing, good thing that I observed is that marami pong mga passionate individuals within Kalingap na talagang nagmamalasakit din sa Kalingap, In fact, kasi nag-ano pa nga may mga grupo pa nga Congratulations sa RORD or RORD, Kasi meron na silang bagong sets of officers, Ayan. Ang unang binasa ni Kuya Val ay Siyam, So congratulations, Ma'am Yoli, for your team, and I hope na magawa ninyo yung passion ninyo for charity, And siguro na-notice ninyo na nagpa-participate ako doon sa mga commentaries and probably in other live chats or live videos ng mga ibang reactors, sinasanay ko po yung sarili ko to be with you because I have chosen this path for charity, and my goal is to contribute
contribute and be a value-adding, member of the community of Kalingap. Well, kung tatanungin niyo ako, how was my experience, in joining this kind of sessions, online sessions with the reactors, magandang experience po na nakakalungkot. Maganda dahil nakikita nyo na very very passionate. Andun talaga yung desire nila to help, to do charity work. Yan, maganda. And I congratulate you on that. I'm not sure how many years na ba ang Kalingap as an organization. Malungkot dahil meron siguro malungkot ngayon, but I will take it and treat it as opportunity for improvement. Ganun na lang yung attitude natin towards that. Kasi nalulungkot po ako kasi yung mga reactors, yung RORD, yung dulo, defenders. Yan, defenders, by the word itself, it connotes negative meaning kasi meron kang kailangan depensahan. Ayun yun, what is it that you need to defend, diba? So ang dinidepensahan ay ang grupo ni Roel of Malalag, na isang matubang din, at ni Rochelle, which is hindi naman yun masama, diba? Kasi talagang sinusuportahan nila yun, So merong defender si Roel at si Rochelle, merong defender din or reactors na kay Kalinga Prab, ang KROR, di ba? KROR. Tapos the whole Kalingap, Karepa, meron. Meron pa rin ako narinig kay Sangkay, hindi ko lang matandaan kung ano yung grupo niya, merong COOS, Ang dami. Tapos meron pang bago kay Kuya Jens, and all of these groups are will function mainly for reaction. Di ba? Kasi pag may reactors ka, ang nangyayari, yung mga charity bloggers, when they blog and they produce videos, itong mga reactors, ang papel nila is to magnify the stories, magnify the charity works within the social media realm, di ba? So they will talk about it, they will market about it, expanded and make it explode, if they can, ganon, to generate views. Tama naman, di ba? Yeah. And then they will also act as defenders of a certain group. Sabi ko nga si Ruel, kay Kalinga Prab. Kaya lang, pag tinignan mo, saan ba dinidepensahan ng mga reactors at defenders na ito ang Kalingap? Ano ba yun? From external forces or internal forces? Di ba? Komento ko lang po ito. This is my personal assessment and how I feel as Kuya Noli, joining you in your lives or live views or live videos. Saan nyo dinidepensahan ang Kalingap? External force or internal force? Pero sa observation ko, parang wala naman sa external force. Baka naman sa internal force. Ibig sabihin, mga kapwa Kalingap ang nagbabanatan, mga ganyan. At para sa akin, nakakalungkot yun. Kung meron man tayong defenders, dapat we are defending, sinasama ko na yung sarili ko, I have submitted my membership application and in-accept naman. Thank you. We should be defending Kalingap from external destroying force.
nakakalungkot kung tayo ay nagdedepensa sa internal, no? And it doesn't make sense. No? Kung ang isang organisasyon ay dinidepensahan mo ang sarili mo sa sarili mong community, sarili mong members, something is wrong. Something is wrong. At lagi ko nga sinasabi, ano-anong mga tipo ng individuals ang nasa loob ng isang organization. Probably you will say, oh, Dolly, you're talking about organization. Anong authority mo to talk about it? Well, you can research about my profile and to talk about organizational development. Ang Kalingap po ay isang charitable institution or organization. The product that we produce begets moral values. Charity, love, hope. Yan eh. Kalingap para sa mahirap. That's the vision and probably parang, mission ng foundation. I don't know, meron na siguro mission and vision. But that's the ultimate goal, di ba? Lingap para sa mahirap. Now, kung ano yung mission o vision ng isang organization, that should define the kind of behavior ng mga tao na naandoon sa loob ng organization. Kung ang produkto ng organization ay love, hope, charity, di ba? What do you think should be the behavior of the people inside the organization? Di ba? Now, let's ask ourselves, are we living the values of the organization? Kung tayo, kailangan nating depensahan ang ating mga sarili sa loob ng ating organization. I'm not saying that, building a defender group is wrong. But that, signals something else. Isa pang napuna ko din, itong mga officers ng Kalingap like Roel, Kalingap Rob, no? And even the beneficiaries, may mga defenders. But how about defenders of BSM? Ate Edna, do they have defenders? O wala? They are left exposed. Sino kaya ang mga defenders nila? Well, by default, yung next in line, di ba, in the organization. Because they should be loyal to the owner and the founder of the organization. Siguro, we should be, calibrating ourselves. In an organization, you have to protect the head of the organization. Especially if you are an officer, your loyalty should be in the officer or the top officer of the organization. Kasi alam naman ninyo pagka si Kuya Bal ay bumagsak, Kalingap will fall. And all of our economics will fall. Diba? So, kailangan nating sustain to. We have to sustain, and sustaining it is protecting the head or the founders of Kalingap. And it doesn't make sense na nandito tayo sa loob ng Kalingap pero hindi natin pinoproteksyonan yung ating leader. Diba? You try to compare yung sila Kibuloy, the religious organization na napakahirap buwagin. Ano yung kultura nila? Yung kultura nila, you can never touch Kibuloy. Na-promote ko tuloy si Kibuloy dito. Sa Kalingap, how do we protect Kuya Bal Santos Matubang? Pag may umatake sa kanya o sa kanyang may bahay o sa kanyang pamilya, what do? Do we laugh? We don't care. Or we sympathize with those people who are, balahurain sila. Ganun. I suggest that
the leaders of the organization should calibrate their loyalty. No? So, yun lang yung observation ko. Ang dami nating mga defenders, pero we left the head of the organization undefended, exposed, vulnerable, which will make him weak. Alright? Mga kaibigan, mga kapwa ko kalingap, ito po ang inyong Kuya Noli. Be informed and be knowledgeable. Mga kalingap, huwag po natin kalimutang mag-subscribe sa channel po ni Kuya Bal Santos Matubang, ni Ate Edna Vlog, at ni Kalingap Rab. And if you find this channel to be informative, please subscribe, like, and share. Marami pong salamat!